Noong panahon na natalo nila ang level 68 boss at agad na bumalik sila sa paaralan ng Mahika, tinuring silang pinakamahusay na batch ng mga estudyante na nakita ng akademya sa mahabang panahon na kahit ang kanilang guro na si Rosie ay napansin na may kakaiba sa apat na mag-aaral na ito, dahil tila napakaganda ng pagtutulungan at pagkakaintindihan nila bilang isang grupo. Pagbalik nila mula sa dungeon ay puno sila ng galos at sugat pero malalawak ang mga ngiti nila dahil nasira nila ang all-time record sa pag-abot at paglampas sa level 68 dungeon, at hindi lang nila ito tinalo dahil tuluyan nila itong winasak dahil ang huling pinakamalakas na grupo ay umabot lang hanggang ika-32 palapag. Dumating din ang araw ng pagtatapos kung saan inilabas ni Rosie ang kanilang mga marka, si Rain ang pang-apat sa klase na sinundan ni Cross sa pangatlo at si Yore naman bilang pangalawa, at sa wakas si Alec na nakakuha ng pinakamataas na marka sa kasaysayan ng akademya at naging valedictorian ng klase. Masaya silang lahat noon at napupuno ng pag-asa at nagbibiroan pa sila sa kanilang guro hanggang sa mapalo sila nito bilang biro rin, habang sabay-sabay silang umaalis sa akademya, pinapanood sila ng ibang mga estudyante ng may halong inggit. Akala nila'y nasasaksihan nila ang pagbuo ng isa sa magiging pinakamahusay at pinakatanyag na grupo ng mga adventurer, isang grupo na tiyak na magiging alamat balang araw at hindi nila alam na si Alec ay magpapasya na hindi na ipagpatuloy ang pagiging adventurer at gustong maging isang court magician. Nagulat ang kanyang mga kasama sa balitang ito pero naunawaan din nila na mas madali ang trabaho ng court magician at may mas maayos at matatag na sahod, kahit medyo nalungkot sila ay hindi nila sinisi si Alec at buong puso pa rin siyang binati ng good luck sa kanyang bagong landas. Bago sila maghiwalay ay nangako si Yore na balang araw ay magsasama silang muli bilang isang koponan, sa kasalukuyan tila natupad na ang pangako ni Yore dahil makikita silang dalawa ni Alec na nagdiriwang sa isang bar, pagkatapos lang uminom ni Yore ng isang baso na alak ay agad siyang nalasing ng todo at halos mawalan ng malay. Nagsimula siyang magalit dahil hindi pa rin sila pinapayagang pumasok sa mas malalalim na dungeon, pero hindi nagtagal ay nakatulog siya mismo sa upuan at ngumiti si Alec habang pinagmamasdan siya, naaalala kung paanong ganito rin ang ugali ni Yore noong nasa akademya pa sila. Bilang isang tunay na gentleman ay tinatakpan niya si Yore ng kanyang jacket para hindi ito ginawin habang natutulog, ngunit isa sa mga tao sa loob ng bar ay tila hindi gusto ang estilo ni Alec at lumapit ito sa kanya at ininsulto siya na tinatawag siyang mahina o beta male. Hindi siya pinansin ni Alec dahil halatang tagahanga ito ni Andrew Tate at may problema sa galit, bigla nitong tinaas ang bote na parang wawasakin sa ulo ni Alec kaso mabilis gumamit si Alec ng mana shield para harangin ang atake ng walang kahirap-hirap bago siya lumingon paharap sa lalaki. Ngumiti ang lalaki at masaya dahil nakuha na niya ang atensyon ni Alec. Alam na pala niya na si Alec ay isang court magician at nagulat siya na ang isang tulad ni Alec ay gumala pa para subukang maging adventurer. Lalo siyang nagulat nang biglang kunin ng malaki at maskuladong lalaki ang isang card mula sa kanyang bulsa na isang adventurer pass at inilapag ito sa mesa sa harap ni Alec. Nalito si Alec at nagtanong kung ano ang ginagawa ng lalaki, ngunit sumagot ito na iyon ay tanda ng paghingi niya ng tawad dahil sa sinubukan niyang mahampas si Alec. Gayunpaman ay may isa pa siyang kondisyon na dapat ipakita ni Alec ang kanyang mahika kung gusto niyang tanggapin ang pass. Habang naguguluhan pa rin si Alec ay biglang nagising si Yore na medyo groggy at tinawag ang lalaki na guildmaster, sabay tanong kung ano ang ginagawa nito doon. Napatigil si Alec at hindi makapaniwala at nagtataka kung bakit mismo ang guildmaster ang nagbibigay sa kanya ng adventurer's pass, pero mukhang kalmado lang ang lalaki at ibinigay pa rin kay Alec ang pass bago sila dalhin sa training ground. Ipinaliwanag niya na ito ang underground training area kung saan niya sinusubok ang mga party na gustong mag-level up, at dito rin daw ipapakita ni Alec ang kanyang lakas at sinabi ni Yore na baka hindi ito ang tamang oras dahil uminom si Alec kanina, pero sagot ni Alec na may sapat pa siyang mana para lumaban. Formal na ipinakilala ng guildmaster ang sarili niya kay Alec bilang si Levi at agad na kumislap sa isip ni Alec ang pangalan. Naalala niyang si Levi ay isang napakalakas na mago na dating namumuno sa isang S-rank party. Tumawa si Levi at sinabing malabo na ang mga alaala niyang iyon sabay ipinaliwanag ang simpleng kondisyon, kailangan lang mapapahanga siya ni Alec gamit ang kanyang mahika at iyon na ang lahat. Pagkatapos noon, naghanda silang dalawa para sa sparring session at si Alec ang unang gumalaw at ginamit ang kanyang offensive Thunderbolt magic.
ngunit mabilis itong naiwasan ni Levi na gumamit naman ng water magic at naghagis ng mga parang lobo ng tubig. Naiwasan ni Alec ang mga iyon at napansin niyang mas lamang si Levi pagdating sa layo ng abot ng magic, kaya nagpasya siyang gawing malapitan ang laban kaso sa kanyang pagkagulat ay imbes na umatras, biglang sinuntok ni Levi ang lupa at ginamit ang reinforcement magic sa sarili kaya't tumaas ng husto ang bilis niya. Mabilis siyang umatake at umiwas sa mismong huling segundo at nagsimulang umikot kay Alec sa napakabilis na galaw bago tinangkang magpatama ng malakas na suntok, bahagyang na-block ni Alec gamit ang mana shield, pero dahil sa tindi ng lakas ng atake nabasag din ang shield at tumilapon si Alec papasok sa pader. Namangha si Levi sa tibay ni Alec at sinabi niyang kakaunti lang ang mga taong makakaligtas sa ganoong suntok, ngunit lumabas si Alec mula sa ulap ng alikabok at sinabing tunay ngang isang S-ranked adventurer si Levi. Medyo naguluhan si Levi sa mahinahon na kilos ni Alec dahil inakala niyang matatakot ito o manghihina, pero iginiit ni Alec na madalas niyang nakakalimutang hindi na siya isang court magician na limitado lang sa mga alituntunin at sa paggamit ng defensive magic. Dahil wala na siyang mga restriction ngayon ay malaya na siyang gamitin ang buong lakas at arsenal ng kanyang mga mahika, natawa si Levi at binanggit na gamitin ni Alec ang buong puwersa niya. Muli niyang inilabas ang kanyang staff pero ngayon ay ginamit niya ito para gawing isang magical blade, naghanda si Levi at muling naghagis ng mga lobo ng tubig kaso ngayong pagkakataon ay naiwasan ni Alec ang una, at bago pa dumating ang susunod ay sumugod siya na parang aatake. Dahil dito ay napilitan si Levi na lumaban din kaso ito pala ay bahagi lang ng plano ni Alec. Nang gamitin ni Levi ang kanyang self-boosting magic at sumugod kay Alec ay agad itong naglatag ng bitag at pinasabog siya gamit ang Thunderbolt, bago tuluyang sinugod at hiniwa papunta sa kabilang panig. Ilang sandali ring nanatiling nakatayo si Levi at sinabi niyang kakaiba talaga si Alec dahil nalampasan na nito ang kanyang mahika. Ngunit sa gulat ni Alec ay hindi pa natatapos si Levi dahil sa inilabas niya ang kanyang magical gauntlets na balot ng mga kaliskis ng dragon, na nagbibigay sa kanya ng napakalakas na lakas. Dahil sa tindi ng kapangyarihan ay mabilis siyang sumugod kay Alec na bahagyang nakaiwas sa suntok, sa lakas ng tama ay nagkaroon ng malaking hukay sa lupa ngunit hindi pa rin umatras si Alec at gumamit ng lightning spell laban sa kanya. Gayunman ay tila balewala kay Levi ang tama dahil tinanggap niya ito ng parang walang naramdaman, tumuloy si Levi sa pag-atake at sinubukan na suntukin si Alec na hinarang naman gamit ang kanyang mana shield, pero dahil sa lakas ng impact ay napaatras siya ng ilang hakbang. Iniisip ni Alec kung ano pa ang magagawa niya para labanan ang halimaw na ito sa harap niya, kaso may iba pang sikreto si Levi na kung saan ginamit niya ang espesyal na kakayahan ng kanyang gauntlets, na kayang pagalingin agad ang anumang sugat niya. Naunawaan ni Alec na habang tumatagal ang laban na mas lumiliit ang tsansa niyang manalo, kaya nagpasya siyang magpatuloy sa pag-atake at sunod-sunod na hinahataw si Levi ng kanyang mahiwagang espada. Gayunman ay nablock ni Levi ang bawat isang tama at tinukso pa si Alec na mas galingan pa, kaya gumanti si Alec sa pang-aasar na lalo namang nagpainit ng ulo ng Guildmaster at tinangka ni Levi na magpatama ng malakas na suntok, pero mabilis itong naiwasan ni Alec at nakakita ng pagkakataon para umatake pabalik. Lalo namang nainis si Levi kaya tuloy-tuloy siyang umatake hanggang sa tumama ang kanyang suntok sa pader, habang mabilis namang umiwas si Alec sa ilalim ay hindi pa rin siya binigyan ni Levi ng pagkakataong makahinga at sinubukan muli siyang tamaan, pero matagumpay itong na-block ni Alec bago niya sinubukan na magpatama ng panalo na atake. Ngunit sa kanyang pagkagulat ay mas matibay pala si Levi kaysa sa inaakala niya, tinanggap lang nito ang tama at sinubukan na gumanti gamit ang double-handed smash na lumikha ng makapal na ulap ng alikabok sa paligid. Nang mawala ang alikabok ay lumabas si Alec na walang galos at muling sumugod kay Levi, pero ngayong pagkakataon at nang subukan niyang tamaan ang Guildmaster, biglang nawala ang bisa ng kanyang mahika at ang mahiwagang sandata niya ay biglang lumalambot, at bumagsak siya sa lupa na nawalan ng malay dahil naubos na ang kanyang mana. Agad namang tumakbo si Yora at ginamit ang kanyang regeneration magic para pagalingin si Alec. Biglang dumating si Rain sa training ground at tinukso si Levi, sinasabing nakakahiya para sa isang S-ranked adventurer na gamitin ang pinakamalakas niyang kakayahan laban sa isang mababang ranggo. Pero sinagot siya ni Levi ng malamig at sinasabing tumahimik na lang siya dahil sinusubok lang daw niya ang limitasyon ni Alec at kahit hindi niya ginamit ang full power, papasa pa rin sana si Alec at pagkatapos noon, binuhat ni Rain si Alec at dinala siya sa isang silid para makapagpahinga.
Habang nakaupo si Rain sa tabi niya ay nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kung gaano nakatagal mula nang huli silang magkasama ng ganito, biglang pumasok ang receptionist sabay sigaw na kailangan daw kaagad ng guildmaster. Agad namang lumapit si Levi at hinawakan ang mukha ng receptionist at hinihila ito palabas ng silid, samantala ay kinuha ni Rain ang ilang bote ng alak at tinanong si Yore na ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari kay Alec. Pagkatapos niyang marinig ang buong kwento nagsimula ng manginig sa galit si Rain. Naunawaan niya na noong nasa party pa si Alec ay pinapasan sa kanya ng mga kasama nila ang lahat ng gamit. Siya ang taga-sulat ng inventaryo at hindi siya pinapayagang gumamit ng anumang uri ng mahika maliban sa defensive magic, maging ang pagkakaroon ng maliit na patalim ay ipinagbawal din sa kanya. Bigla siyang lumingon kay Yore at tinanong kung paano nakagamit ng defensive magic si Alec. Gayong iyon dapat ang trabaho niya noong nasa akademya pa sila at hindi naman magaling si Alec doon. Sagot ni Yore ay nagsimula raw si Alec mula sa simula, nagsanay ng walang tigil hanggang sa mahasa niya ito at sa ngayon ay halos kasing galing na raw ni Alec ang defensive magic ni Yore. Naisip ni Rain na kahit matapos niyang alagaan at bantayan ang prinsipe ng mahabang panahon, tinawag pa rin siyang walang silbi at pinaalis at dahil sa matinding galit, nabiyak ang bote sa kamay niya at doon nagising si Alec. Medyo nagulat siya nang makita si Rain doon habang masayang sinabi ni Yore na ibinigay na ng Guildmaster ang Adventurer's Pass. Natuwa si Alex sa balitang iyon dahil ibig sabihin na maaari na silang makapasok sa mas mataas na antas ng mga dungeon bilang isang grupo. Pero biglang sinabi ni Rain na pwede namang hintayin muna iyon, dahil may iba silang dapat gawin bago iyon at naguluhan si Alec at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag ni Rain na kailangan muna nilang bumawi at papasok daw sila sa Royal City, palihim na sisingit sa palasyo at bubugbugin ang prinsipe at ang kanyang grupo. Agad siyang pinigilan ni Alec at sinabing hindi nila gagawin ang ganoong bagay at maging si Yore ay sumang-ayon, sinasabing mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa ibang party. Hinawakan ni Alec ang balikat ni Rain at iginiit na masaya na siya kung makakaranas sila ng maraming masasayang pakikipagsapalaran bilang isang grupo. Wala na raw siyang pakialam sa mga nangyari sa kanya noon sa korte at ayaw na rin niyang isipin pa iyon. Biglang sumigaw si Rain na para bang may naisip siyang ideya at sabi niya na alam na niya ang dapat nilang gawin at kailangan lang nilang maging pinakamalakas na party sa buong mundo. Tiyak daw na maiinis ng husto ang prinsipe kapag nangyari iyon. Kung sakaling dumating ang panahon na mangailangan ng tulong ang kanilang bansa, siguradong lalapit ito sa pinakamalakas na grupo sa mundo at ang tatanggihan sila ng harapan ay tiyak na napakasarap sa pakiramdam. Napangiti si Alec at napagtanto niyang iyon na ang pinakamagandang kompromiso na maaari nilang gawin, kaya pumayag siyang maging pinakamalakas na party sa buong mundo. Samantala sa kabilang silid isang S-ranked adventurer na nagngangalang Krista ang hirap na hirap huminga habang nilalagyan ng benda ang kanyang mga sugat ng receptionist. Hindi natuwa si Guildmaster Levi sa nakikita dahil kung nasasaktan ang isang S-ranked party, nangangahulugan ito na nasa panganib ang buong guild. Sinabi ni Krista kay Levi na na-stranded pa rin ang kanyang party at kailangan nila ng lahat ng tulong na makukuha nila. Agad namang nagpasya si Levi na magpatawag ng emergency meeting at tinipon ang lahat ng mga A-ranked adventurer upang ipaliwanag na magsasagawa sila ng rescue mission sa ika-64 na palapag ng dungeon. Samantala sa silid ni Alec ay dumating si Crow matapos ang matagal na panahon na tila mas naging malinaw at maayos na ang dalawang personalidad niya. Tinawag niya si Alec at tinanong kung bakit hindi siya sumali sa pulong at sumagot si Alec na hindi pa siya kabilang sa mga ranked adventurer kaya't nanatili na lang siya roon. Bigla namang gumamit ng heal spell si Crow at agad gumaling ng buo si Alec sa loob ng ilang segundo. Napaisip tuloy tayo kung bakit pa nila nilalagyan ng benda si Crystal kung kaya naman nilang gumamit ng heal magic agad at pagbalik sa silid ay pumasok sina Yore at Rain, at halos napapasigaw si Rain sa sobrang tuwa habang sinasabi niyang magsasagawa sila ng rescue mission. Ikinwento nila kay Alec ang lahat ng nangyari na kakaiba daw ang dungeon na iyon dahil hindi maaaring gumamit ng mahika sa palapag na iyon, kaya umaasa lang ang lahat sa mga potion at dahil doon ay nawala ang buong S-rank party, kaya napilitan si Krista na magpunta mag-isa para humingi ng tulong. Tinanong ni Alex si Crow kung ayos lang ba sa kanya ang magtrabaho sa dungeon na iyon, dahil healing magic ang kanyang kakayahan at galit na sagot ni Crow na tinutulan niya iyon ngunit si Rain, natanga pa rin gaya ng dati ay gumamit ng veto at ipinilit ang pagpasok sa dungeon.
Agad silang nag-away habang nag-aasaran kaya't lumingon si Yorick kay Alec at sinabi na dapat si Alec ang magpasya kung tutuloy sila o hindi, dahil siya ang may pinakamahirap na tungkulin at ito ang harapin ang floor boss mismo. Saglit na nag-isip si Alec bago pumayag sa misyon at di nagtagal ay nagtungo na silang lahat papunta sa dungeon. Pagdating nila sa pasukan ng dungeon ngumiti si Rain at buong kumpiyansang sinabi, ito na ang simula ng alamat ng ating grupo.